Magandang buhay! Narito na naman tayo muli sa ating pagtalakay sa ating Quarter 1, Wika, Kahulugan at Kabuluhan. Layunin ayon sa MELCS, una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Ikalawa, naiugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggan, napanood, sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati at mga panayam. Bago tayo magsimula, nais ko muna sa inyong ibahagi ang salita ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin at ngayon, ngay walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. So dito pa lang sa ating salita ng Diyos, ipinapakita na talagang ang Diyos ay lumikha ng wika para sa tao, para magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Upang sa gayon, ay magkaroon sila ng tinatawag nating komunikasyon sa isa't isa na maaari nilang magamit sa kanilang mga gagawin o babalakin sa buhay. So, ano ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ito ay ayon sa Wikipedia. Ito ay pagpapahayag, paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan, isang pakikipag-ugnayan o pakikipagpalagayan o pakikipag-ugnayan ayon naman kay Webster. Napakahalaga ng komunikasyon, class, kasi sa pamamagitan ng komunikasyon, nagagamit natin ang wika. At ang wikang ito ang nagsisilbing paraan upang magkaroon ng tinatawag na palitan ng impormasyon na kadalasang ginagawa hindi lamang sa pasalita o sa pasulat, kundi ginagamit rin to sa paggamit ng mga simbolo. At itong mga paraan na to ang siyang nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa upang magkaroon sila ng tinatawag na pagpapahayag o paghahatid ng impormasyon o mensahe para sa isang makabuluhang pakikipag-ugnayan at pakikipagpalagayan sa kanyang kapwa. Ano naman ang pananaliksik, no? Ang pananaliksik ay pagtuklas at pagsubok ng isang teorya para sa paglutas ng isang suliranin na nangangailangan bigyan ng kalutasan. Ang pananaliksik ay isang makaagham na pagsisiyasat ng penomena, ideya, konsepto, issue at mga bagay na kinakailangan bigyang linaw, patunay o pasubay. Ang komunikasyon at pananaliksik ay parehong mahalaga sa ating pag-aaral ng araling ito sapagkat dito iikot kung papaano natin magagamit ang wika, kung papaano natin matutuklasan, kung papaano natin mapoproseso kung saan nagmula o nanggaling, paano naimpluwensyahan, paano lumago, paano nagkaroon ng tinatawag na pasalin-saling dila o labi ng mga wika sa iba't ibang henerasyon at panahon. Pag-aaralan natin ito sa linggong ito. Wika, kahulugan at kabuluhan. Paano kaya kung walang wika? Paano magkakaunawaan ng mga tao sa isang lipunan? Alam niyo ba na mayroong 171 out of 175 na wika sa Pilipinas ay nananatiling ginagamit pa. At meron na lamang tinatawag na 4 na wika na tuluyang lumipas na. So doon sa 175 na yon, 171 pa na wika ang nananatiling ginagamit sa Pilipinas. So imagine kung gaano karaming wika mayroon sa ating bayan, sa ating bansa. Kahit hindi tayo magtataka kung bakit hanggang sa kasalukuyan, napakahirap para sa mga Pilipino ang maipatupad ang tinatawag na pagkakaroon ng pagkakaisa
sapagkat may kanya-kanyang wikang ginagamit ang bawat tao na naninirahan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya napakahalaga sa oras na ito, class, no, na malaman natin at mapag-aralan natin ano ba ang wika at paano kung walang wika. Paano ang gagawin ng mga tao kung ang wikang ito na 171 ay gagamitin nila lahat sa pakikipag-usap? Magkakaunawaan kaya ang mga Pilipino? Magkakaroon kaya ng pag-unlad ang ating bayan kung patuloy pa rin natin na nagagamitin ang mga nasabing wika sa lahat ng oras at pagkakataon? So, tatalakayin natin din ito sa ating aralin. Ayon kay Lechika, 1978, ang wika ay kahit na sa anumang anyo, pasulat o pasalita, hiram o orinal, banyaga o katutubo, wika ang pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa, kaisipan at damdamin natin. Maging ang kultura ng isang panahon, pook o bansa ay muling naghahayag o naipapahayag sa pamagitan ng wika. Ibig sabihin, ang wika, pasulat man o pasalita, hiraman yan o orihinal, ibig sabihin, wala nang ibang makapapalit pa sa bisa ng gamit ng wika sa paghahatid ng diwa at kaisipan sa iba't ibang uri ng tao. Wika lamang ang makapagbibigay ng pinakamabisa at epektibong sangkap para magkaroon ng tinatawag na unawaan sa pagitan ng mga tao. Sa pamagitan ng wika, naipadarama ang sidhi ng ng damdamin. No, yung sidhi ng damdamin, lalim o lungkot ng pighati, ang lawak ng galak, ang kahalagahan ng katwiran, ang kabutihang layunin, ang nakapaloob sa katotohanan sa isang layunin, ang kaibuturan ng pasasalamat at paghanga. Wika lamang ang maaaring gamitin doon. Oo, nagagamit natin ang ating emosyon, pero hindi sapat na maipakita lamang natin na tayo ay natutuwa sa pamagitan ng ating emosyon, na tayo ay malungkot sa pamagitan ng ating pag-iyak, sa pamamagitan ng ating pagsasalita at pagbabahagi sa ating kapwa kung ano yung ating nararamdaman, masaya man yan o malungkot, may pighati man yan, may tagumpay man yan, importante pa rin na maipahayag natin to at masabi natin to dun sa tamang tao na gusto nating bahaginan ng mensaheng iyon. So bakit? Upang higit niya tayong maunawaan, upang higit nating maipahiwatig kung ano ang wika. May iba't ibang definisyon ng wika. Una, ayon kay Gleason, noong 1961, ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa iisang kultura. So, wika ay masistemang balangkas ng sinalitang tunog. Halimbawa, ang wika ay sinasalitang tunog o binubuo ng mga tunog. Gayunman, hindi lahat ng tunog ay makabuluhan o may hatid na makabuluhang kahulugan. Hindi lahat ng tunog ay itinuturing na wika. Ang lahat ng wika ay nagsisimula sa tunog. Mga tunog ito na mula sa paligid, kalikasan, at mula mismo sa tunog na likha ng pagbigkas ng tao. Nung unang panahon, meron tayong tinatawag na mga teorya, iba't ibang teorya, at isa sa palasak o mas kilalang teorya yung tinatawag na teoryang Bawawaw. Ang teoryang ito ay tumutukoy sa iba't ibang tunog na mula sa mga hayop sa kapaligiran. At marahil ang teoryang ito ang isang naging basihan kung papaano nasabi ni Gleason na ang wika ay mula sa mga pinagsamang salita, isinaayos na salita na mula sa ating kapaligiran. Dahil nalaman natin na sa pamagitan ng tunog ng tahol ng aso, nakakabuo tayo ng pantig na mga salita, ng mga pitik ng mga labi, ng mga dila,
ng mga tunog at baybay na nanggagaling sa bibig ng tao, kung kaya't nakakalikha tayo ng salita mula dun sa mga wika o sa mga tunog na nadinig natin sa ating kapaligiran, katulad nga ng tunog ng huni ng aso o tahol ng aso, no? Aw-aw. So, kung hindi natin madidinig yung salitang aw-aw, hindi natin mababaybay o maisusulat na meron palang salitang aw-aw bilang isang ah, tahol, no? Tahol o tunog ng isang hayop sa ating kapaligiran. So, marami pa. Ayon naman kay Pino Chiaro, 1964, ang wika ay isang masistemang arbitraryo din. Kaibahan sa sinabi ni Gleason, kay Pinocchiario, ito naman ay arbitraryo ng simbolong pasalita na nagbibigay pahintulot sa mga taong may kultura o ng mga taong natutunan ang ganoong kultura upang makipagtalastasan o di kaya'y makipag-ugnayan. Halimbawa, ang simbolo ay binubuo ng mga biswal na larawan, guhit o hugis na kumakatawan sa isa o maraming kahulugan. Halimbawa nito ang simbolo ng krus, araw, ahas, elemento, kalikasan, lupa, tubig, apoy o hangin. Kung si Gleason, sinabi niya na ang wika ay mula sa mga masistemang binalangkas ayon sa tunog na nadinig niya sa kanyang paligid, ayon naman kay Pinocchiario, ang wika naman ay isang sistemang arbitraryo ng mga simbolo na pasalita o kaya nagbibigay pahintulot sa mga taong may kultura. Halimbawa, yung mga simbolo na kinagis na natin sa ating kapaligiran, naging kultura na ng mga tao na kapag halimbawa nakita yung simbolo ng ahas, no, na nakapalupot sa isang kahoy. So, ito ay simbolo ng mga doktor, ng mga halimbawa ay yung mga nakikita nating simbolo o signage na ginagamit sa ating kapaligiran, bagamat walang tahasang pagsasalita na nagaganap, ngunit ito ay nakasanayan na, nakagawian na. Pagka sinabi kasing kultura, nakasanayan na o nakagawian na. So pag sinabing nakagawian na, nasanay ang tao na kapag nakita niya yung simbolo na yun, may mensahe itong ipinapadala. So kung ang tao ay naiintindihan ang mensaheng ipinapahiwatig ng simbolo na kanyang nakita, ang mensahe na ito ay natanggap ng malinaw ng taong nakabasa ng simbolo. Nagkakaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan kung ang paghahatid ng simbolong ito dun sa tao na pinaghahatdan ay nagkamali ng pagkaunawa. Halimbawa, nakita mo yung signage kung saan kang lugar pupunta, kaya lang nagkamali ka ng pagkaunawa dun sa signage na nabasa mo, kaya ka naligaw ng lugar na pupuntahan mo. Katulad nung nangyari sa Titanic, nung sila ay palubog na, sila ay nagpaputok ng kanilang kwitis para sila ay matulungan ng iba't ibang mga pwedeng tumulong sa kanila o sumaklolo sa kanila sa kalagitnaan ng malamig na dagat. Pero ang kwitis na kanilang napapaputok ay kwitis na sumisimbolo ng kasiyahan, ng get-together o salo-salo dun sa barko ng Titanic. So hindi sila natulungan. Bakit? Kasi ipinagpalagay ng mga tao na nakakita ng mga kwitis na pumuputok na nagkakasiyahan lamang sa lugar na yun. Marahil yun ay dahil sa kanilang kalituhan. Kaya't nagkaroon sila ng ganong maling mensahe at hindi natanggap ng maayos nung nais na pahatdan o nais na puntahan ng mensaheng yun. Kaya tuluyang silang napahamak. So, yun yung nagagawa ng simbolo. Kung ito man ay naipahatid natin ng maayos, ngunit mali naman sa pagkaintindi ng pinaghatdan, nagkakaroon ng hindi maayos din na pagkakaunawaan. Ay naman kay Stratevant, 1968, ang wika ay isang sistema ng mga simbolong arbitraryo din, no, ng mga tunog para sa komunikasyong pangtao. Halimbawa, lumutang ang konseptong panocentrismo na nangahulugang una ang bigkas bago ang sulat. Ibig sabihin nito, nakasandig sa sistema ng mga tunog ang pundasyon ng anumang wika ng tao.
Ibig sabihin, hindi kayang unawain o mabigyan ng kahulugan ng isang taong tatanggap ng mensahe ang wikang ipinahahatid ng isang tao kung hindi niya muna madidinig ang salita o tunog na nagmula dun sa taong nagbibigay ng mensahe. Halimbawa, pag nag-e-exam tayo, hindi kayo nakakasunod agad dun sa pagsusulit na ibinibigay ng guro sapagkat hindi nyo nadinig ng malinaw yung panuto na ibinigay ng guro dun sa inyong pagsusulit kung kaya't hindi kayo nakasunod ng maayos. Kaya may mga tao na mas nauunawaan nila ang paghahatid ng mensahe kung ito ay nadinig nila mismo dun sa tao na pinanggalingan ng mensahe. Mas madali ang pagkakaunawaan. Ayon naman kay Hill ng 1976, ang wika ay pangunahin at pinaka-elaborate na anyo ng simbolikong pangtao. Ang mga simbolong ito ay binubuo ng mga tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isinasaayos sa mga klase at padron na lumilikha at symmetrical na estruktura. Halimbawa, binibigkas na tunog at ito ay tumutukoy sa ponema. Pinakamaliit na unit ng tunog na nagtataglay ng kahulugan, maraming uri ng tunog. Maaring ito ay galing sa kalikasan tulad ng lagaslas ng tubig sa batis, langit-ngit ng kawayan, pagaspas ng mga dahon, kulog at iba pa. Sa makatwid, ang definisyon ni Hill ayon sa wika ay maipapahatid sa taong paghahatdan ng wikang ito kung ang simbolikang tunog na ito ay nalilikha sa pamagitan ng paggamit ng mga aparato sa kanilang pagsasalita. At doon ay nagkakaroon ng tinatawag na pattern o padron hanggang sa maisaayos ang salita. Katulad na lang ng sinabi niya na yung lagaslas ng tubig, lagaslas ng langit-ngit ng kawayan. So masasabi natin na nagkakaroon ng pagkaunawa na ito ay langit-ngit ng kawayan ayon sa tunog na ating nadinig sa ating paligid. So may kakaibahan kasi may kanya-kanyang tunog ang bawat bagay na nadidinig natin sa paligid. So tayo yung nagbibigay ng impresyon ng kahulugan na iyon ay tunog ng kawayan. Langit-ngit yun ng kawayan. Tunog yun ng agos ng batis. Pero hindi natin kayang isalin mismo sa salita o sa wika yung salita o yung wika ng tunog na nadinig natin mula sa lagaslas ng tubig. Basta alam natin, lagaslas ng tubig yun. Basta alam natin, langit-ngit ng kawayan yun. Pero hindi natin alam kung paano natin isasalin sa titik. No? Sa titik, ano ba yung tunog ng lagaslas ng tubig? So, hindi natin. Yun yung mga sinasabi din, yun yung sinabi ni Gleason na hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. No? Hindi lahat ng tunog ay matatawag na maisasalin sa wika kasi merong mga tunog na kaya nating baybayin, kaya nating isalin sa wika. May mga tunog na tayo lamang ang nakapagbibigay ng interpretasyon kung saan nanggaling yung tunog na yon. Ayon naman kay Webster, ayon sa kanyang pananaw, ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at naiintindihan ng isang maituturing na komunidad. Halimbawa, nalikha ang wika upang magkaunawaan ng mga tao. Natural lamang na ang mga Hapon ay hindi dagling nakakaunawa ng Pilipino sapagkat malaki ang kaibahan ng kanilang ibinubulalas na salita sa mga Pilipino. Tama nga naman. Doon sa pananaw ni Webster, ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit ng iba't ibang uri ng tao kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, no? Maraming wika ang ginagamit ng bawat tao. At sa dinami-dami ng wika na yun, ay hindi tayo makakaasa na kapag meron tayong tao na nadinig ng sarili niyang wika o sarili niyang salita mula sa ibang lugar na kanyang pinanggalingan, magkakaunawaan na agad tayo. Kung minsan ay kinakailangan pa natin ng mahabang proseso. Sabi nga sa pananaliksik, kinakailangan ito ay sistematiko. Bakit sistematiko? Kasi dumadaan sa mahabang proseso bago natin makuha ang
kahulugan ng mga bagay na may kinalaman sa wika o komunidad na pinanggalingan ng bawat tao. Kaya nga 'di ba? Ang paggamit ng iba't ibang wika ay nangangailangan ng taimtim at masusing pag-aaral sapagkat napakahirap unawain ng bawat wika na sinasalita ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Pilipinas, napakadami na nating wika. So, hindi na natin kayang pakialamanan pa at pag-aralan ang wika ng ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo. Maliban na lamang dun sa wikang Ingles na kung saan ay tinatawag nating wikang opisyal at wikang universal na ginagamit sa ating pangkalahatang pakikipagkomunikasyon. Alam niyo ba, ang salitang wika ay nagsimula sa salitang lengua. So ano ba yung lengua? Ibig sabihin ng lengua, literal na kahulugan ay dila at wika. So doon hinango yung salitang wika sa salitang lengua na ang kahulugan ay dila at wika. Maraming kahulugan at kabuluhan ang wika tulad ng ito ay behikulo ng paghahatid ng mga impormasyong saang mang lugar ka naroon. Sa paaralan, tahanan o kahit saan. Instrumento din ito ng komunikasyon sa pamagitan din ng wika. Mabilis na naipapalaganap ang kultura ng bawat pangkat. Higit sa lahat, simbolo ito ng kalayaan. Yes, tama yun na totoo na ang wika ay simbolo ng kalayaan. Kapag ka ikaw ay nakapagpahayag ng sarili mong wika nang malaya sa mga taong nasa paligid mo, ito ay sumisimbolo ng kalayaan. Katulad na lamang ng ating wika. Kung babaybayin natin ang kasaysayan ng Pilipinas, pagdating sa ating wika, talagang napakahabang proseso bago natin nakamit yung tinatawag na pagkakaroon ng pambansang wika kasi iba't ibang henerasyon at iba't ibang bansa ang sumakop sa atin. Napakadugo ng proseso na ating pinagdaanan bago natin makanya, bago natin makamit yung tinatawag nating wikang pambansa. At iyan ay pag-aaralan natin sa mga susunod pa nating module at aralin. Narito ang ilang katangian ng wika. Una, ang wika ay sinasalitang tunog. Kinakailangan ng tao ng aparato sa pagsasalita, kaya ang wika, ang unang katangian ng wika, tunog. Ito ay sinasalitang tunog. Ikaliwa, sabi dito, nabubuo ang wika sang-ayon sa mga taong gumagamit nito sa loob ng mahabang panahon. Ang wika ay set ng mga tinuturing na pinagkasundoan at tinanggap ng may pagsang-ayon sa lahat ng tagapagsalita nito. Kung may nabuong tunog, tinatanggap din na isa sa katangian ng wika na kung anuman yung salita na napagkasunduan at nasanay ng gamitin ng bawat lugar o ng mga tao, kapulungan ng tao, kabuuan ng mga tao na pagpasiyahan nila na ang wikang ito ay isama natin. Katulad naman nangyayari sa panahon natin ngayon, mga salitang millennial. Kung minsan tinatanggap na natin bahagi ng ating wika, ang mga salitang millennial, kung ito ay nakagawian ng gamitin sa isang kultura, sa isang komunidad, Pero kung minsan, hindi lahat ng wika na nakasanayan ng banggitin o sabihin ng tao ay isinasama sa diksyonaryo ng wikang Pilipino. Tinatanggap lamang ito sa ating lipunan. Pero pinipili pa rin natin kung ano yung mga wika na dapat nating isama sa diksyonaryo ng mga Pilipino. Ikatlo, likas ang wika. Ibig sabihin, lahat ay may kakanyahang matutong gumamit ng wika, anuman ang lahi, kultura o katayuan sa buhay. Yes, tama ito, na ang bawat isa ay may karapatan at may kalayaang gamitin yung wika na kanyang kinagisnan. Kung saan siya nanggaling lugar, kung ano yung kultura na kanyang pinanggalingan, yung tinatawag natin na dialekto ng tao. Kung saan siya nanggaling, kung saan siya isinilang, kung siya ay galing sa lugar ng mga Ilocano, so Ilocano yung salita niya. Kung galing siya sa lugar ng mga taga sa Pampanga, so Kapampangan. Kung Bisaya, Ilongga, yung tinatawag natin, may mga iba't ibang wika na
Sa Bisaya din may iba't iba rin silang pagkakaiba-iba ng kanilang mga wika. So kung saan ka galing, so tanda ito ng ng kalayaan, ng pagkakaroon ng wika. Ika-4, ang wika ay masistemang balangkas. Yes, no? Ito ay isang masistemang balangkas kasi nga dumadaan sa mahabang proseso, pinag-aaralang mabuti, may mga prosesong ginagawa bago maisaayos, mabaybay, hanggang sa mabuo ang isang wika. Kaya ang wika ay isang masistemang balangkas. Ika-5, ang wika ay masistemang balangkas. Bago matutong bumasa ang isang bata, kailangan muna nitong matutong kumilala ng tunog, yung mga ponolohiya, no? Yung mga pagbabaybay ang bata bago siya mag-aral o bago siya tuluyang masabi na siya ay isang mahusay na mag-aaral, dadaan siya sa unti-unting pagsambit, pagbaybay ng mga bawat titik o letra ng salita hanggang sa ito ay matutunan niyang banggitin, sabihin, basahin. Kaya masasabi ng isang tao, bago siya tuluyang maging isang mahusay na tagapagsalita, ay dadaan siya sa proseso ng pag-aaral ng wika. Ika-6, bawat wika ay tuwirang kaugnay sa kulturang sambayanang gumagamit nito. Kagaya ng sinabi kanina dun sa ika-3 bahagi, na bawat lugar o kultura ay may kanya-kanyang wika. Kaya isa sa katangian ng wika ay may kanya-kanya siyang kultura na pinanggalingan. Ika-7, ang wika ay ginagamit sa komunikasyon. Kung naalala nyo, may tanong ako sa inyo, ano ang pinakamahalagang sangkap sa pagkakaroon ng mabisa at epektibong komunikasyon? Ang sagot dito ay ang wika. Sapagkat ang wika ang tanging sangkap o instrumento na maaari nating sabihing mabisa sa pagkakaroon ng komunikasyon. Gaya nga ng sinabi natin na yung simbolo maaaring gamitin bilang tagahatid ng mensahe, pero mas maunawaan pa rin ng taong tatanggap ng mensahe kung ito ay maisasalin, masasambit, maisusulat at mababasa ng taong bibigyan ng mensahe na yun para mas maunawaan niya yung ibig sabihin ng taong pinanggalingan. Yung tinatawag nating sender at saka yung receiver. No? So, iyon yung dalawang factor o salik na bumubuo para magkaroon ng isang mabisa at epektibong komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao o ng higit pang tao. Dumako naman tayo sa kahulugan ng wika o kahalagahan nito. Meron tayong 5 kahalagahan ng wika. Una, wika ang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan nito ay napapahayag natin ang ating saloobin at kaisipan. Sa pamamagitan din nito, nalalaman natin kung ano ang gustong ipahiwatig ng ating kapwa. Nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ng bawat isa sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Wala nang iba na higit pang instrumento at sangkap sa pagkakaroon ng mabisang komunikasyon kundi sa pamamagitan ng wika. Kaya napakahalaga ng wika sa ating mga tao, sa ating bayan, sa ating bansa o maging sa buong mundo. Ang wika ang tanging instrumento at sangkap upang magkaroon ng tinatawag na pagkakaunawaan sa isa't isa. Pangalawa, ang wika ay sadyang napakahalaga. So bakit napakahalaga? Ito ay nagbubuklod sa bawat tao, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa mga ibang bansa rin. So kung ang wika ay ginagamit natin sa pakikipagtalastasan, ibig sabihin, hindi lang doon sa lugar na ginagalawan mo. Universally, ang wika ay ginagamit bilang isang mahalagang sangkap tungo sa pangkalahatang ugnayan hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kung hindi tayo gagamit ng isang wika na mauunawaan ng lahat ng tao, mababaliwala lahat ng ating pagsisikap na magkaroon ng tinatawag na kaunlaran at pagkakaisa, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Pangatlo, sa pamagitan ng wika,
Kaya nagkakaunawaan at nagkakaroon ng madaling komunikasyon ang bawat tao, kundi pati na rin sa mga karatig bansa nito. Pang-apat, ang wika ay kaluluwa ng isang bansa at salamin ng lipunan. Bakit kaya nasabing kaluluwa ng isang bansa at salamin ng lipunan? Salamin o kaluluwa ng isang bansa sapagkat ito ang nagsasabi kung ano. Ito yung bumubuhay eh. Ito yung bumubuhay. Pag sinabi kasing kaluluwa, ito yung, kumbaga sa tao, ito yung espiritu na siyang nagsasabi kung ang tao ay buhay pa o patay na. Kapag ang tao hindi na yan nagsalita, no? Kapag ang tao ay hindi na nagsalita, hindi na huminga, ibig sabihin patay na. So ang wika natin, kapag hindi natin ginamit ang sarili nating wika sa ating bayan, ibig sabihin ay ang ating bansa ay wala na. Nasakop na. Wala nang kalayaan kagaya ng pinag-aralan natin kanina, wala nang kalayaan. So nawala na yung kaluluwa niya. Kaya kung tayo ay malaya pang nakapagsasalita at nagkakaroon ng malayang komunikasyon sa isa't isa, ibig sabihin andun pa yung kaluluwa natin. Dahil ang wika ang kaluluwa ng ating bansa. At ito yung salaminan ng lipunan. Kung ano ka, kung nakita na ikaw ay may kalayaan sa pagsasalita ng sarili mong wika, ibig sabihin ang lipunan mo ay malaya. Pero kung ikaw ay hindi na nakapagsasalita ng wika mo, ibig sabihin ang lipunan ginagalawan mo ay may humahawa, kontrolado, nino, maaring ng mga tao sa paligid mo o ng mga bansang sumasakop sa inyo, katulad nung kasaysayan ng ating wika sa panahon ng Espanya, sa panahon ng Hapon, sa panahon ng Amerikano, hanggang sa panahon ng revolusyonaryo na kung saan ipinaglaban na talaga na magkaroon tayo ng kalayaan, no, sa pananakop ng iba't ibang bansa. Sunod, sagisag ng pambansang pagkakakilanlan. Yes, sagisag. Kaya nga sinabing tayo ay nasa bayan ng Pilipinas. Kaya nga sinabi na ang mga Pilipino ay malaya sapagkat meron tayong wika, sariling wika na ginagamit natin to, na ginagamit natin sa ating bansa. At ito ay yung tinatawag nating wikang Filipino na hinango dun sa mga salitang Tagalog. Ang wikang pambansa ay siyang susi sa pagkakabuklod-buklod ng damdamin at diwa ng mga mamamayan. Correct, no? Ang wikang pambansa ay siyang susi. Ito yung tagapagbukas. Kung nakapinid ang pinto, so itong wika na to ang magbubukas para magkaroon ng tinatawag na daanan papunta dun sa damdamin at diwa ng mga mamamayan para maiparating mo kung ano yung mensahe na gusto mong iparating sa kanila para magkaroon ng pagtutulungan, pagkakaisa at pagkakaunawaan. Wika ang nakagagawa lamang nito. Sa pamamagitan ng mga salita, nagkakaunawaan ng mga tao at alam natin na ang salita ay wika at ang wika ay salita, kaya nagkakaroon ng tinatawag na pagkakaunawaan. At ang panghuling kahalagahan, nakakapagkomunikasyon sa iba at nasasanay tayo sa gramatika, sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Kung wala ang wika class, marahil wala tayo ngayon. Kung hindi natin nakamtan ang tinatawag na kalayaan sa mga panahon na kung saan ay nasakop tayo, hindi natin masasabi na tayo ay malayang tao. At marahil ang kalagayan natin ngayon, hindi tayo ganito na malaya tayong nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro na ipapahayag natin yung ating sariling damdamin at nagagamit natin kung ano yung salita na gusto nating sabihin para maipahatid ang mensahe na gusto sa atin. So, iyon ang nagagawa ng wika. Ito ang kahalagahan ng wika. Kaya marapat lamang na pag-aralan natin kung ano ang wika, saan ito nagmula, paano ito unti-unting yumabong, at ano ang naitutulong ng wika sa ating bansa at sa ating sarili.